Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga ka-review natin, halaka, nagkagulo na sa palasyo. Naku po, umatras na ang kamera. Yari, napabilib, Pipi Sara, Iglesia, nagsama-sama na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin. At bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. Eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Talagang may mga tao di umrong ayaw ng kapayapaan at gusto pang guluhin ang pilit na pinag-aayos at pinagkakaisa para sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa, na tila di umano'y di matanggap nila na malakas pa rin ang impluwensya ng mga Duterte sa ating bansa. Ito ang komento ng marami sa ating mga kababayan natin sa online, na tila narindi na sa mga makakaliwang grupo na pilit na ginugulo ang namumuno sa gobyerno para sa sarili nitong mga interes, dahil nga sa di umano'y sentro nga ng programa ng pangalawang Pangulo ang buwagin na talaga ang mga kakaliwang grupo na kumakalaban sa gobyerno. ACT Teacher Party List Franz Castro, Gabriela Party List Representative Arlen Brosas at Kabataan Party List Representative So yan, mga makabayan black, naninira na ang ginawa di umano ng peace rally ng Iglesia ni Cristo ay wala di umanong epekto sa ilang nagtutulak ng reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Isa lang pong ibig sabihin yan mga kababayan, kung di po sila affected sa ginawa pong peace rally ng INC at dito po sa pinag-uutos ni President Bongbong Marcos Jr. na ihinto itong mga impeachment against Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin lang po yan mga kababayan, hindi po talaga nila sinusunod ang ating presidente at wala silang balak sundin ang utos ng ating Pangulo mga kababayan. Diba? Nito lamang Lunes, Ang tanong nga bakit po ganun sila? Presidente na po ang nagsabi. Bakit nung si former President Duterte, nung sinabi niya ito ang gawin ninyo dyan sa Kamara, talagang ginagawa nila. Halos mag-overtime pa yung ating mga kongresista just to pass the law, mga kababayan. Pero ngayon, harap-harapan na, sinasampal na ng harap-harapan na itigil nyo na yan, di ba? Ayaw maniwala at ayaw sundin ang ating presidente. Ang tanong, bakit kaya? Sa bagay, hindi naman po ang presidente ang leader dyan sa Kamara, kundi si House Speaker Martin Romualdez. Tama ba? January 13, 2025. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa matagumpay na Rally for Peace nitong nakaraang Lunes, January 13 sa taong kasalukuyan, sinabi ng mga makakaliwang kongresista na siyang nag-endorso ng mga impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte, lalo na si ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, na wala di umanong epekto ang ginawang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa mga nagtutulak ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte, na kahit ang rally na ito ay bilang pagsuporta sa naging pahayag ng Pangulo na ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo ay nagdudulot lamang ng gulo at mas may dapat pang pagtuunan ng pansin para sa bayan. Tila nga ba hindi na di nirerespeto ng mga kongresistang ito ang naging pahayag ng presidente at patuloy pa rin ang mga ito sa kanilang anyang mga plano. Ayon naman kay Gabriela Party List Representative Arlen Brosas, kahit pa 1.5 million ang lumabas ay hindi daw ito ang totally na Filipino people na nananawagan ng hustisya doon sa mga nangyari o naganap sa paglustay di o mano ng pera ng taong bayan. Habang ayon naman kay ACT Teacher Party List Representative Franz Castro, sa pagkausap din niya sa kanyang
kanya mga umanong kasamahan sa Kongreso ay wala rin daw pakialam ang mga ito at nangingibabaw pa rin daw. Sa isipan ng mga ito ay ang impeachment o pagpapanagot kay Vice Presidente Sara Duterte. Yan mga kabayan, naniniwala po ba kayo dito sa sinasabi ng mga ito? Isa lang po ang ating magiging patunay. Kung talagang ganyan po ang damdamin ng Kongreso, no? Sa sinasabi nila Castro, Manuel at Brosas, di sana mga kabayan, naipasa na yan, na impeachment complaint na yan, no? Naipasa na doon sa upper house, para talakayin naman doon. Pero bakit hanggang ngayon, nandyan pa rin po, no? Sa lower house, yung inyong mga impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin lang, mga kabayan, itong mga makabayan block are only conditioning our mind, no? Just to make us believe, no? Na ganito, masama sila, no? Masama sila kasi may impeachment complaint eh. So kapag ikaw ba ay may impeachment complaint, mga kabayan, masama ka na? Hindi po ganyan ang batas, di ba? Mayroon ka nga impeachment complaint na inihahain kayo, di ba? But it's not, di ba? It's not going, di ba? Hanggang dyan lang kayo. Kasi hindi nga kayo sinusuportahan ng mga kasamahan niyo dyan sa Kongreso. Tapos sasabihin niyo sa taong bayan, yan ang damdamin ng Kongreso. No? Nabibisto kayo sa sarili niyong mga salita eh. Kinalampag naman ni Kabataan Party Representative Raul Manuel sa kanyang naging privilege speech ang mababang kapulungan ng Kongreso. Anya na dapat aksyonan na ang tatlong impeachment complaint na inihain laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte. At may iilang naglalakod di umano ng ideya na ang impeachment ay gumagambala lamang sa kapayapaan ng bansa. Peace na lamang daw. Pero para kay Raul Manuel ay ang katotohanan daw ay hindi magiging mapayapa ang bayan hanggat hindi raw mapapanagot ang mga nagluklok at umaabuso sa kapangyarihan. Dagdag pa ni Castro ay sana daw wag sayangin ang ginawang investigasyon ng Kamara kaugnay sa di umano'y maling paggamit ng confidential funds ng mga opisinang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa kasi. So dito sa confidential fund talaga ni BP Sara kayo nakatutok, ano? Kayong mga hinayuta kayo. 125 million dyan kayo nakatutok, samantalang yung issue po ng mga korupsyon na umaabot po ng bilyones, trilyones, wala kayong sinasabi. Ano bang ibig sabihin nito, mga karibin natin, no? Let's say nga, ni piso kailangan talagang imbestigahan basta hindi tama ang paggamit, no? Dapat makulong kung sino man ang gumastos ng pisong 'yan, no? Sa hindi tamang paraan. Pero obvious naman, mga kabayan, itong pamimigay ng ayuda, no? Hindi po 'yan tamang paraan. Para matulungan talaga ang taong bayan. At sinasabi nga nila mas malaki pa ang napupunta sa mga crooks, no? Kesa po doon sa mga totoong naghihirap. Yan, diyan pa lang dapat yan na po ang basihan ninyo, no? Kung bakit kailangan niyo mag-imbestiga dito sa mga kaliwat kanang pangungurakot na yan. Di ba? Like for example, no? Or hindi man pangungurakot, let's say may mga issue, ng pangungurakot, ganun rin eh. Di ba? Bakit ayaw nyo magsalita? Kayo, Franz Castro, Manuel at Brosas, Makabayan Black. Ni isang tono, wala pa tayong naririnig, no? Pag yan ang pag bilyones pang pinag-uusapan, pero pag millions lang, nako. Baka siguro kayo po ay nakikinabang rin, no?
umuusad mula sa opisina ng House Secretary General Regional Velasco ang tatlong inihaing impeachment complaints laban kay BP Sara. Hinihintay pa kasi ang planong ika-4 na impeachment complaint na ayon kay Velasco ay target mapirmahan ang hindi mababa na 1/3 ng mga miyembro ng Kamara para pwede na anyang diretsyo sa Senado. Samantalang kumalat naman ngayon sa mundo ng social media So dito po sa Secretary General ng Kamara ng Kongreso, bakit mo kailangan pang antayin yung pang-4 na impeachment complaint, no? Iba-iba naman siguro yung mga author niyan or yung mga naghain, no? Kung talagang mayroon po kayong basihan na i-impeach si Vice President Sara Duterte doon sa tatlong nauna, no? Hindi nyo na kailangan ng pang-4 pa. Doon pa lang sa nauna. Kung talagang meron po kayong ground for impeachment, nagawa nyo na. Ngayon, nagdududa na tuloy ang taong bayan kung talagang meron nga ba talaga, no? Yung mga impeachment complaint ninyo ay meron ba talagang basihan? No? Kaya siguro pinatatagal nyo kasi alam nyo na kapag pumunta sa upper house, ay baka mapahiya lang kayo. ang di umano'y bali-balita na pagkakautang di umano ng Iglesia ni Cristo sa mga Duterte na siyang dahilan kaya tumatanaw di umano ng utang na loob ang nasabing religious group sa pamilyang Duterte na di umano'y umabot sa 8 milyong pesos na aprobado ng former President Rodrigo Duterte para di umano sa kanilang arena. Ito'y nakapaloob sa Nako. Mga kababayan, alam nyo, sa palagi nyo po ba mangungutang po ang Iglesia ni Cristo? Ha? Baka sila pa tuloy ang inuutangan ng mga politiko. No? Hindi po sila ang klase, no, ng institusyon na nangungutang. Nako po. kumakalat na post. Ngunit hindi naman nakapagtimpi at agad naman itong sinagot ng kilalang political blogger at DDS supporter na si Crescent Laureta Chu na ayon pa sa kanya, and I quote, question, paano nagkautang na loob ang INC kay PRRD? Considering sinimula ng Philippine Arena noong 2011 at natapos noong 2014 in time for Centennial 100-year anniversary ng Iglesia ni Cristo. Tapos si PRRD 2016 pa naging presidente. Grabe, start na sila talagang manira. Also, FYI, the INC is historical pro-Marcos, voting PFAM every time. Even voting Danding over Ramos, as Ramos one of the traitors to Marcos. Huwag kayong walang utang na loob. Hindi pa nag-start magnakaw si Papa Kokoy. Bilyonaryo na ang INC. Demonyeto pa lang si Bonjing as opposed to be demonyo. Malaki na ang templo at kapilya ng INC. Work harder to discredit the INC trolls. And quote. Samantala, sa isang interview kay Franz Castro, harap-harapan niyang sinabi na hindi mananalo si Vice President Sara Duterte sa pagka-presidente sa taong 2028. At dagdag pa ni Arlene Brosas, hindi daw makakatakbong presidente si BP Sara dahil mai-impeach di umano ito bago pa mag-eleksyon sa midterm election. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, gumagawa naman ng bagong issue ang mga diehard ni Bangal para masira na naman ang Duterte. Gagawin lahat kahit sila na mukha ng nognog sa kaka-spread ng mali-mali. Hoy, hindi na maluloko ang mga tao na mga pinagsasasabi nyo. Kakawawa na naman kayo ng mga NPA. Nagpapalimos kayo ng pirma sa mga kasamahan ninyo. Tigilan mo na yan. Espekulasyon ng isang politikong ayaw ng kapayapaan. May korte namang lumilitis ng mga paglabag sa batas ng sinumang nagkakasala. Wala pang gulo. Hindi nahahati ang mga Pilipino. Yung sa sobrang galit at inis nyo kay BP Sara at dinamay nyo pa INC, malamang ma-high blood na lang kayo. Sobrang obsessed nyo talaga sa mga Duterte. Palibhasay, alam nyong balakid sa inyo. Pag nagkataon talagang makabayad black, lusaw na kayo. Mamundok ka na lang, Castro. End quote. Joseph, tingnan mo naman yung kadamahan ni Dan Fernandez. Diyos ko, may pawalis-walis pa siya.
Eto mga kababayan, oh, mayroon na po tayong, ano ba ito? Member ba ito ng Tupad? Si Dan Fernandez mga kababayan, nagwawalis. Nako. Iba talaga pag galing ka sa mundo ng or industriya ng pag-arte, no? Talagang natural lang sa iyo na gawin ang mga katulad nito. Ay! Dan Fernandez! Siguro, kung gusto mo talagang magwalis at maglinis, unahin mo na linisin yung banda sa may Divisoria. Ha? Pabida-bida ka no? Doon. Grabe. Grabing basura doon. Diyos ko, para saan tong pagwawalis niya? Parang, ano ba? Ikaw-unlad ba yan? Minsan nga mga kababayan, nakita ko po ito naglalaba kasama po yung isang matabang babae, no? Ha? Naglaba po sila mga kababayan. Nung nag-iikot sila, may nakita siguro silang naglalaba, nakilaba na rin. Ng lugar mo, Dan Fernandez, Diyos ko, yan lang ba yung kaya niyong gawin sa mga Pilipino? Ang magwalis? Wala na talaga. Lahat ng gimmick, lahat ng trip, talagang gagawin nila, no? Makuha lang talaga ang boto ng mga Pilipino. Kaawa talaga. Tapos yung mga kababayan natin, be wise na po sa pagboto. Please lang. Tama mga kababayan, attention, yan mga karibin natin ha. Diyan po sa mga taga Laguna. Ano ba ang gusto nyong maging gobernador? Yung tawag dito, Metro Aid, di ba? Metro Aid po yung tawag dyan Yung nagwawali sa kalsada. Or street sweeper. Yung maging gobernador ninyo. Nako, hindi naman po masama yan, mga kababayan. Magiging malinis po ang buong Laguna kapag nanalo pong gobernador si Dan Fernandez, mga kababayan. Yan nga lang, kaso, baka yan din ang maging project niya. Kasi wala tayong nabalitaang yung plataforma nila, pamimigay daw Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.